Simula noon, how many years ago? 2 years and a year and a half na lagi ho nating sinasabing analysis. These are, ito ho sa mga sabihin ho natin, keyword, a keyword na dapat gamitin ho natin. Lately mga bossing, nakikita na ho natin yung salitang pag-aanalisa, analysis. Sa mga dati ho kasi, nalilito ho yung ibang tao. Ano ba pagkakaiba ng pagkokomentaryo, pag-analisa, or pagbibigay ho ng opinion? Magkaiba ho eh. So ngayon ho, yung pag-analisa ho, pag-analysis, sa pag-analisa, iba ho yan sa pagkokomentaryo at pagbibigay ho ng opinion. May basihan ho lahat. Halimbawa ho, itong eleksyon na to, nakita nyo ho ba, ang ginawa ho talaga rito sa Channel 5, talagang pinag-aralan ho, pinaghandaan ho nila itong eleksyon na ho to eh. Alam niyo ho ba bakit mga bossing? Para ho, maging mabilis ho ang bilangan at yung bilangan ho ay naging mabilis at hindi ho pwedeng mandaya yung mga putok sa buhong baka nag-iisip. Kasi habang pinatagal mo yung bilang niyan, magkakaroon ho ng puwang na sinasabing mandaya, analysis ho to. Dahil ho, mabilis ho ang bilangan at talagang naayos ho ito yung transmission ho. Sa pamamagitan ho ng, sabi nga ho natin, telecommunication company, hindi na ho tayo magbabanggit. Of course, sigurado alam niyo na mahuyan. Na ang bilis ho dyan, ang bilis ho talaga. Nakikita niyo, although unofficial, partial, pero saan ba patutungo yan? Iisa lang man hong dadaanan ho dyan eh. Hanggang official ho na sasabihin ho ng COMELEC. Ngayon, dahil dyan ho, ito ho'y magiging batayan na sana ho ganito na hindi na ho kapareho nung dati na lolokohan pa, susubukan huli naman dayan itong mga makakapalang mukha. Alam mo kasi pag mga trapo ganyan eh, ngayon tahimik ho sila. Bakit? Masanay na ho sila sa mga ganitong klaseng sistema, teknolohiya. Hindi na ho pwedeng manday sa sinasabing teknolohiya. Ang dami hong agam-agam no, ang dami hong mga opinion. Pero at the end of the day, technology kills. Yung pinatay ho, binuhusan ho ng malamig na tubig, yung mga nagbabalak ho gumawa. Siguro po pwede sa mga malilit na probinsya, sa mga malilit na sektor lang yan, na kung sino man yung mga putok sa buhong nagbabangayan dyan. Pero pagdating ho sa national, come on, it ain't gonna happen. So anyway, yan ho. Ngayon, ang analysis ho, ganare. Napansin ko ho, kahit sino na ngayon gumagamit ho ng salitang pag-aanalisa, inaalisa. Dati ho, komentaryo, opinion. Sinabi naman ho natin talaga, kung titingnan nyo lang ho sa aming hong YouTube channel, lahat ho ng aming mga daily episodes sa Bitag Live, I keep using the word analysis even last year. May pumuna nga ho sa akin eh. Analysis, komentary pareho. No, I don't think so. I stand by what I said. And ngayon, nakikita naman ho ng iba na talagang, I'm glad sa ibang mga estasyon, ginagamit na pati pagbibigay ng analysis, pag-analisa. Okay, thanks. Anyway, eto na ho, pag-usapan ho natin, ano? Sige. Mga bossing, alam nyo, ako ho'y talagang naniwala na yung hong eleksyon ito, hindi ho sa plataforma. Yung plataforma ay forma lang yan. Whether you like it or not, tingnan nyo na lang ho ang nangyari. Rodrigo Duterte and yung Liberal Party may makinarya. Ano hong nagawa ng makinarya? Sige nga. Kaya ako nagtataka kay Grace po, sinasabi wala kaming makinarya. Grace, lumaban ho kayo ng maganda. At kahit wala kayong makinarya, marami pa rin naniniwala sa inyo. Kayong unang nag-concede, ay kami sumasaludo. Yung iba kasi akalang makinarya nila, dadalhin ng mga politiko sa lugar. Marami yung mga political analysts din na hindi ho makapaniwala sa nangyari. Ano? Meron hong denial syndrome sa kanila at kilala naman sila kung sino. Naging guest pa nga ho sila eh. Ano kung kanilang sinasabi? Nagugulat ho sila kung bakit walang makinarya. Hindi ho sila naniniwala doon sa sinasabing dissatisfaction, galit ng tao. Bagkus, parang ang tinuturo ho nilang dahilan kung bakit daw ho, ito hong sa social media, ang hindi alam ng mga putok sa buho. Yung social media, damdamin ng taong bayan, kaya nga nahahati eh. Kaya nga ho yung labanan at talagang pagre-rebelde ng tao, galit ng tao, yan ho nakikita natin sa social media.
naging aktibo ho, paramdam ho nila. Ano ho bang nangyayari? Ay, yung galit ho talaga ng tao lumabas eh. Ang hirap po ng pag isang galit pinigilan mo, sinoppress mo. Ang hirap po talaga ng tao, dayain nyo sa pamamagitan ng, kunyari, papaniwalain mo na may pag-asa yan, o ala yan, makakahirit tayo pagdating ng eleksyon. Kinakailangan lang tayong makinarya, mga tutulong sa atin dyan. Pangakuan lang natin, di bali palpak tayo sa serbisyo natin. Di bali kung ano yung mga kapalpakan natin, di bali kung kakulangan natin, mababawi natin dyan. Dyan naman yung mga baluarte natin, mga putok sa buho kayo. Ngayon, nilalampaso kayo. Now take it to your chin. Di ho ba nakakahiya? Nung araw sinasabi, huwag piliin ang personalidad, plataforma. Ano ngayon? Puro plataforma ninyo. Anong nangyari? Disnampal kayo. Ang tindi na nga ng sampal sa kabilang pisngi ninyo, parang namamagana, kulay, may parang hematoma na atang pumasok dyan sa inyong pisngi. Nakita nyo kung anong nangyari sa presidential race. Kaya pinagdadasal nyo ngayon, sana makalusot itong isa na dilaw, para naman hindi masyado, at least ang isang magang mukha lang nasa bandang kanan. Sinampal ng taong bayan. Kasi yan ay pagre-rebelde at sinasabi, binabasura namin panawagan ninyo. Di ho ba? Kasi sinasabi na ito ay labanan ng tuwid at yung sinasabing diktador. Ano nangyari? Ginalit nyo lang ang taong bayan. Di ba? Ano nangyari ng tao? Nagrebelde, pinakita, binasura kayo. Kaya yung mama sa Malacanang, umpisahan mo na ang paghakot mo. Ang pagkahasyendero ng mga estilo ng iyong pamumuno na wala ka, detach ka sa mundong, totoong mundo. Sige, huwag ka na magmaleta. Kumot na lang, lagay mo dyan, sa dulo ng sinasabing kawayan, larga ka. Bakit? No love lost. Alam niyo ba? Sabi niya ho kasi, eto ho kasi si Bitag nagsasalita lang ho, wala ho kong galit eh. Diretso lang ho ako magsalita eh. Bakit ngayon ka lang dumating? O dumating ka nga, binasura ka, tinadyakan ka, palabas, hindi ba? Kumbaga, anong nangyari? So ang punto ho natin dito, hindi ba? Talaga hong ulukait ho tayo doon sa estilo ho natin eh. Kaya nga ho, dami nakikinig ho sa atin, dami sumusubaybay sa atin. Sa isang subtopic lang ho namin nag-100,000 agad. Get it? Sa episode ho namin sa ibang that's the power ho ng sinasabing social media, pati ho doon sa sinasabi ho natin yung aming YouTube channel, dito ho sa traditional media pagbabroadcast ho natin, the word converge, galing ho talaga kay MVP ho yan, na ginamit niyo ho in 2013. And I use that convergence, ito pag sinagsama-sama mo, yung traditional media na broadcast ho natin dito, ito, traditional ho to radyo, sa telebisyon, pero make no mistake about this, itong aming broadcast na to, may copyright ho to Kaya yung iba ho nagnanakaw, ginagawa, tinatanggal ho yung pictures natin, yung para tuloy podcast, nilalagyan ng picture kung ano. Ang ibig ko sabihin dito, mga traditional media ho, radio, TV, ito ho. Kaya lang ho, yung respond ho, as we speak, ang dami ho rito ng mga sa social media agad, nagkakalat na agad Instantaneous yung response ho So, ang point ho natin mga bossing, yun hong mga ibang political scientist. Ang analysis ho nila, ang iba sa kanila, denial syndrome, alam naman ho natin kung bakit Insulto nga sa kanilang pagiging political analyst nila, hindi tumugma. Kaya ngayon, binabalaan sila sinisisi yung social media. Hindi ho ba galing? Ang galing. Ang galing iska po ang social media. Kasi mga gunggong kayo, hindi nyo makita kasi yung dahilan Akala ninyo, ang gagaling nyo kung anong universidad, kung anong kolehiyo, you call yourself the legend of your own time. The reality is, you're still ob pagdating sa pag-aanalisa kung ano tong social media, damdamin ng taong bayan. That's the point. When people are angry, you see what happens sa election? You take it at the chin. Ngayon, hindi ho ba ngayon, yan hong sinasabi, ayoko magsalita ho ng gamit ng salitang English. Ito ho lamang pagpapakita ho ng damdamin ng taong bayan, nagalit ho sila. Kaya parang dito, sana matuto ho. At ito ho'y magbibigay gabay sana sa itong papasok ho na administrasyon na bago maging presidente. Alam naman ho natin kung sino na
So ngayon, ang punto ho natin, sana maging gabay ho to sa bubuo ho ng gabinete nitong si Digong. Ay problema ho, may mga may mga ano na tayo na eto may mga nagja-jacking for position eh. Nagbibilang na ho sila ng mga sisi o hindi pa nga pumipisa yung ano yung itlog eh. Nagbibilang ng sisi yung mga eto yung talagang jacking for position dahil nakatulong daw sila. Oy, para sa akin, kung nakikinig ho sa atin si Digong sa Davao, yan, iwasan mo yung mga taong maiingay diyan. Nasasabi, nakatulong ako. Lingasay, sapatusin ko kay mga diyan eh. Shut up. Pagkatapos, hayaan nyo muna. Hindi pa nga, wala pang dinedeklara. Ando na, para mga langaw. Dikit na agad sila. Doon sa, alam nyo, mga bangaw. Hindi lang langaw, mga bangaw. Dumidikit na. Alam nyo, nakita ko minsan, pag yung mga pasintabi kung kumakain lang kayo, alam yung dumi ng tao, tapos makikita mo, lahat nandun sila. Di ba? So, ang point ho natin, ganito, mga bossing. Ito ho yung mga social scientists. They blame the social media. Parang epekto lang. Putok sa buhong magagaling ko, no? Political analyst, epekto lang nakikita nila. Blame the social media. What's the common denominator? Galit ho yung taong bayan. Ipinakita ho ng taong pagbabasura doon sa sinasabing papapatuloy ng dating gawe. Pagpapatuloy ng dating gawe, tuloy lang ang laban. Parang alang problema. Papangakuan mo, para kang hasyendero, na pag ikay nasa hasyenda mo, yung mga tawag dito, yung mga trabahador mo, kahit na sila ay medyo nagagalit, nabubuysit, naturalmente pag hasyendero ko, pangakuan mo lang sila, tapik-tapikin mo lang, medyo amu-amuhin mo, babalik na yan eh, kasi parang takot sila umalis ng hasyenda, hindi ho ba? Tapos kukuha ka ng mga galamay mo dyan na para kausapin yung mga nasa ibaba. Kasi bilang hasyendero, ganyan ang mga hasyendero eh. Mga putok sa puho eh. Di ba? Yung mga manggagawa mo sa loob ng hasyenda, uto-utuin pag medyo matindi ng sentimiento, baka lalayasan ka, baka lumipat sa iba. O baka ba, marunong ng lumaban to. Pipitik-pitik, yung ganyan. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate ba kayo? Yan ho ang ginawa ho ng putok sa buhong lalayas na lang sa Malacanang. Parang hasyendero na yung mga tao, inuuto-uto niya. Tingin niya sa atin, sa Manila, sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, mga tao-tao lang. So ang pagdadala niya sa atin, para siyang nasa hasyenda sa Malacanang tayo, samantala, yung mga katiwala niya, ang katerbang pabaya, ang kakapal ng mukha. Dahil madikit doon sa sinasabing hasyendero, mga sip-sip, hindi lang sip-sip, higop, hindi lang higop, malabanan, puso negro kung mag-sip-sip kaysa doon sa taong lalayas na. Anong nangyari sa inyo? Kayo naging sanhi ng kabuisitan, kaya nagalit yung taong bayan, yan ang nangyari ngayon. Nagagalit ba ako? Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Masakit ho, no? Sabi nga ho na, truth hurts. Aray ko po, sakit talaga. Iba talaga pag totoo, ano? Totoo naman talaga, masakit eh. Di ba? Ngayon, kung masakit yung katotohanan, dapat natutunan natin yung katotohanan. Kaya, okay, bandang huli, ito yung post-mortem eh. Yung post-mortem, pag-aanalisa kung saan nagkamali. Hindi ho po pwedeng iisipin ninyo, hindi, kaya yan, malakas ang makinarya natin, dadalhin tayo sa ganitong rehiyon, atin to, yung mga putok sa buhong politikong trapong, ang amoy mga dumi ng baboy, madadala na kayo ngayon. So, para sa susunod ho ng mga eleksyon, pag ang taong bayan, the advent, ito hong pagkalat ng social media, expression ho to mabalis kumalat agad eh. Kaya kung minsan, niloloko ngayon, magkaaway-away tayo. Yun na nga, nagkakaaway-away, hati. Pero at the end of the day, di ba, lumalabas yung totoong damdamin. Pag isang damdamin ay galit, sinusuppress mo yan, lalong tumitindi yan eh. Ang problema, pag yung galit ng tao, hindi nyo pinakinggan. At pagbabaliwala mga sangkaterbang mga walang pakialam, nagpapalaki kayo ng mga bombolyas ninyo, ang kakapal na mukha ninyo, eto ngayon ang ganti sa inyo. I got a last laugh on you guys. What did I say before? I told you so. Okay? So nandyan na ho yan. Di bale, sa ngalan ho ng sinasabing, ibang magagalit mo, sakit na nga, talo na nga kami, bakit ganyan si Bentulfo? Siyempre naman, naturalmente, kinakailangan mo magsisi muna. Di ba? Ang lagay, reconciliation, bati-bati na tayo. You LOL, you LOL,
You laugh out loud. Lol! Laugh out loud. Hindi nyo pa nga nakikita kung anong kasalanan ninyo. Hindi nyo pa nakikita ang pagkukulang ninyo pagkatapos bati-bati na. Okay lang yung taga Davao nagsabi, o sige, kahit na ano, bati na tayo. Tapos, hindi ba? Hindi naman dapat manggagaling sa kanya. Wala siyang sinabi, nagagalit ako, di ka pareho ng lalayas na yan. Ay, sus, grabe kung magalit. Eh, baka, sisisihin! Kahit na, siguro, sisisihin. Patay na, sisisihin. Lahat, nakakulong na nga, sisisihin. Lahat. Wala siyang kasalanan kasi inantay niyo pa ako. Madamo nga salamat. Sabi rin sip-sip ng gobernador ng Taga Negros, madamo nga salamat. Ika na sandali, sapatusin din kita sa mukha mo dyan. Gagalit ba ako? Hindi! Ginabalikan ko lang kayo. Kasi, yan ang sinasabi nyo eh. Yan ang sinasabi nyo nung una, matuto na kayo. Ako ho'y boses ng taong bayan. May bayag ho ako para magsalita ho ng ganare. Whether you like me, you don't, I don't care. Truth hurts. Nagsasabi ba ako ng kasinungalingan? Come on, guys. So, eto na ho. Eto yung post-mortem. Sana sa susunod ho, sana hindi lang ho sa pang-nasyonal, maging sa probinsya, ganun na ho. Maging sa mga munisipyo. Yung social media, mabilis ho yan eh. Nilalait ho nila. Kasi parang kinukumpara yung social media sa traditional media, new media, and the social media, malayo ho yan eh. Hindi mo magiging source of information, chismis. Pero pagdating sa dagalit, ayan ho nga ako minsan yung rage ng tao, sino bang may dahilan? Bakit naging divisive ho tayo? Naturalmente, may mga sip-sip. Hindi lang dyan. Pang Poso Negro ang paghigop niyan eh. Hindi. Ano yan? CR yan eh. Linga sandali, lub-lub ko yung mukha mo dyan eh. Bakit ka nagpa-flash ng CR? Hindi. Pag sira yung CR mo, pag may problema, hindi ba kukuha ka ngayon? Sino ang lalagay? Yung malaba? Yan, pahigop mo yun. Yun ang ibig sabihin ng mga sip-sip. Ngayon, I'm just talking the way I should be talking kasi si Bitag ho ako eh. Totoo lang naman ho aking, marami ho nagsasabi, patay ka, bakit mo binangga si Trillanes? Pakialam ko. Inaamon nga na suntukan ni Robin Padilla, kung totoo. Sa akin, wala nang pakialam kung basta't ako magsasabi ng totoo. Magsasabi ng totoo. Marami nagsasabi, Ben Tulfo, napakatapang mo. Sasabihin ko sa inyo, saan ho bang tapang ko? Sa katotohanan eh. Maangas ka. Talagang maangas ako. Pasensya na ako. Ganito ho kong pinanganak eh. Sisisihin ko ba nanay ko? Sisisihin ko tatay ko? Kung maangas ho ako, at least man pag-aangas ko, nagsasabi ng totoo. Marami ho kasing basher ho tayo. Wala naman hong problema sa akin eh. Naturalmente, some people will like you, some people will not. You can't make everybody happy. The point is, sometimes pakikinggan mo kung may katotohanan bang sinasabi. Dapat ganun yung administrasyon noon. Pakikinggan nila ang sentimiento ng taong bayan. Kung nga ba'y totoo bang galit? Last year pa ho ito eh. Sus Mariosep. Ang ginawa ho nila, binasyo yung taga Davao at doon sinisi, pagmumura, etc. Habang nagmumura to, akala nila, yan. Hala, ginagalit nila ang tao. The more naging ginagalit nila, nililito, palamura, bastos, mamamatay tao, ganyan, brusko, anti-establishment, walang ginawa. Lalong nagalit yung taong bayan. Oo nga, hindi nagalit yung tao. Nagagalit doon sa mga nag-aakusa. Saan kayo ngayon? Kumusta ho ba? Nakatulog ba kayo ng maayos? Nakatulog ako ng maayos. Nik-nik nyo. Miiyak. Dito na akong nangyari. Akala nyo siguro, ang point ho natin dito, this is a post-mortem analysis. Okay? Yung galit ho ng tao, hindi ho nabigyan mang pagtugon ng mga nakaupo. Sana ho, sa susunod na administrasyon, ako'y naniniwala na itong eleksyon na to hindi ho sa plataforma. Nasa entro ho sa personalidad. Pareho ho ang plataforma sinabi nung isa. Yung isa, pag tinanong mo, anong plataforma mo? Basta, dulo sa teknong krimen yan, ayusin ko yan. O sige. Anong nangyari? Basta, hindi ba? Anong nangyari? Di landslide. Hindi ho ba? Whether you like it or not, I'm sorry, I'm gonna say it now.
So hintayin na lang ho natin yung mga magbibigay ho ng kalang magko-concede na lang. Formality na lang ho yan eh. Ewan natin kung sa isip niyo ba ilang porsyento na lang. Wala ng 10%. Makakalamang pa kayo. Go ahead, just concede. That's it. Para matigil na. Para, ito naman sa akin sasabihin mga bossing, Kung nakikinig ho sa atin si Digong, and I know nandyan ho siya sa Davao, Digong, mas maganda siguro. O yung mga umaaligid na sa'yo na parang mga bangaw na nakatulong ng bahagya, akala siguro, ganun na. Lahat na lang ata. Yung kaibigan ko, kaibigan ni Digong, lahat ho ata, parang akala humihingi ng pabor. I don't think ganun si Digong. But I hope so. Kasi may mga mahirap po yung mahati eh. Mahirap po hindi pa ho napipisa yung itlog binibilang nyo ng sisiyo. Papisain muna natin yung itlog. Hindi ho ba? At saka bantayan ho natin. Kasi, eto ho sasabihin ko bago tayo mag-break, It's so easy to sell a product. It's the after-sales service that counts most. Ang bilis, ang dali ho magbenta ng anumang produkto. Whether di kalidad o hindi. Depende ho sa bibili. Pero yun hong may likha ng produkto, kinakailangan mas maganda ho yung kanyang after-sales service. Kasi nagkakaproblema ho, pag nabili na yung produkto, eto na ang trabaho. Pag nagkaaberya, gaano kabilis ang pagtugon, gaano kabilis ang aksyon, gaano mo kabilis mapulsuhan, yung problema at pagkatapos maserbisyuhan at para yun may repeat service. Ako ho kasi nasa marketing din ho ako. I'm a marketing executive. Ganun din ho ako, media executive. I've always believed that everything is done in the marketing sense. Lahat ng bagay. Sa mundong ito, sarili mo, ibebenta mo You have to sell yourself. Not yung binibenta. You have to sell your ideas, your concept, your platform, your personality. Everything counts. Di ba? So, ang punto ho natin, madali magbenta ng produkto. Para kang bumili ng kotse sa kasa. Binili mo yung brand A, brand C, brand B, brand D. Pagkatapos sabi ko, eto okay to gagara na ito, lakas nito, ang galing nitong tumakbo, maganda to. Maganda, high power performance to. Ganito rin isa, gano'n rin yan. Nabili mo. Ang nagkakaproblema, pagkabili mo ng produkto, tapos eto na. Nagkaaberya. Mateteng ka sa kasa ngayon, yung sasakyan. Ay, wala kaming spare parts niyan. Ay, teka mo sandali. Magagalit ka ngayon, mabubuysit ka. Ang tagal bago ma-actionan, matagal tumugon. Nakaka-relate ho ba kayo? Kumbaga, the first order of business is selling the product. Once you sell the product, this is where kumbaga, 90% will have to be centered on the after-sales service. 90% mauukol doon sa mabilis na pagtugon at mabilis na aksyon at mabilis mong mabigyan, mapulsuhan, maayos ang lahat para walang diskontentado, walang desperado, walang nagagalit. Ganun ho nangyari noon Yung produkto hong kotse ho ng mga dating daan, ay matuwid na daan, tuwid na daan na yan. Eto ho, yung tuwid na yan, ano nangyari? Like what happened? Akala nilang ganda ng kotse nila. Pag pinasok mo sa kasa, tumutuwad yung mga technician nila. Pag pinaayos mo, panay ang tuwad, hindi mo maintindihan, tadyakan mo na lang para sumadsad yung uso na sa semento. Bakit? Samaho ng after-sales service. Kaya para doon ho sa mga bagong upo, ito na ho, diretso na ho tayo. Well, I congratulate. Maaga pa lang. Kay Digong, but at the same time, I warned Digong to make sure that the after-sales service will have to be taken care of. Mabilis tumugon, mabilis ang aksyon at solusyon, mabilis din matpulusuhan at yung mga sinasabing mga solusyon tumutugma doon sa sinasabing problema. Paano mo ngayon buuhin yung mga sinasabing
nasa paligid. Yun. And daming mga bangaw. Madaming mga umaaligid na. Nakatulong ako dyan. Akin ha, kaibigan ni ganito, kaibigan ko niya. Eto na. Maraming mga asungot, hindi ho ba? May balita na nga ako, parang may mga kunting faction na. Sana hindi totoo to. Ako nagbibigay lamang ng baka kasi high expectation, a lot of people. The reality is eto na, pumasok na tayo riyan. Hindi pa nga itlog pa lang mapipisa pa lang, hindi pa napipisa, binibilang na yung sisiw. Magbabalik ko kami, stand by mga kapatid. Hindi ho ganun kadali na basta na lang, you put it under the rugs and then sasabihin mo, sige, magkaisa na tayo. Nek-nek nyo. Ano pagkakaisa? Hindi ba, bago kayo magkaisa, hindi nyo pa nga siguro ito, parang sa iba, ibig sabihin yung iba dyan. Sabi nga ho nung Pangulo, magkaisa na raw. O sige, nakita mo na kasi, hindi mo brang kapalpakan Kapalpakan na pinagsanib puwersa mo, bandang huli, pinag-away-away mo, pinagtulungan nyo yung maraming uling sa Makati. Pagkatapos, giniba nyo yung American citizen. Kayo nasa likod, binild up nyo, bandang huli, nakita ninyo, wala palang mangyayari, magkaroon kayo ng asanib puwersa. Anong ginawa ng isa? Ininsulto kayo. Bandang huli, yun hong mga estilo na yan, hindi na uubra kasi unang-una, makinarya, sinabi lang ho natin, wala hong pakialam ang makinarya. Sa bandang huli, gusto lang ho natin matuto. Matuto na si Juan de la Cruz sa ganitong klaseng estilo. Na yung pamumuno ho ng hinar lang ho natin sila Hindi ho sila yung mga bossing natin Tayo ho mga bossing Wag ho nating isipin na porket may Digong na dyan, si Digong ang bossing. Of course, kinuha natin siya. Kung sakaling siyang uupo na siya, sigurado naman ho yan, ibig sabihin, hindi siya ho'y magiging leader. Siya ho maging CEO, Chief Executive Officer natin. Para dyan, magpapatakbo ng bansa. Ngayon, yun ho, naniniwala ho tayo yan. Pero, tayo ho mga boss Kaya dapat yung mga estilo ho ng mga politikong putok sa buho sa mga probinsya. Pinagmamalaking ka lang, baluarte. Pinagmamalaki. Hindi ho ba? Na ang makinarya nasa amin. Makinarya sa inyo. Pero ang utak ng taong bayan, hindi. Natuto na ba kayo? Oo, nandyan makinarya sa inyo. Ang makinarya ninyo, ano lang yan incidental na lang Ang damdamin ng taong bayan, kahit na gaano kalakas ang makinarya, pag yan pumasok na sa loob ng presinto, tulad na nangyari nung itong eleksyon na to, at yan pinasok na lang, tapos pinasok na doon sa computer, bilang na ho yan Huwag nyo nang dandayain. Ngayon, anong gagawin? Mga makinarya ninyo, bibilhin, lolokohin, madamo nga salamat. Tapos sasabihin, inantay nyo ba ako ng 10 taon? Bakit 10 taon kayo nag-antay? Ako ang maraming nagawa sa bansa. Nek-nek mo. Ito ang ating pagsasalita na ito, sana ho. Nakita nyo rin, huwag pinagloloko ang taong bayan. Ang pagsiservisyo sa taong bayan, hindi pwedeng lokohan, gaguhan, katatawanan, inuuto-uto. Hindi po pwedeng hasyendero. Estilo na mga parang kinakawawa yung magtatrabaho sa loob ng hasyenda. Hindi hasyenda ang Pilipinas. Get it? Now ngayon, mag-Xbox ka na lang to the max. Xbox pa more. Di ba? I'm sorry, but I have to say this. Total, yan lang naman ang alam mo kaya medyo detached ka na. Ngayon, kay Digong. Digong. If you sit there, baka magsabi, pag nakaupo na si Digong, ikaw, Ben Tulfo, sip-sip ka, gigi. I will be the same. I will be Ben Tulfo. Ako naman kasi, kung saan ho, ang tutulong ho kahit sino sa media, itong healing process na to. Sige. Ang gusto kong pagpakumbaba ay pagsami, bagamat naging madami ang eleksyon, ito'y politika lang naman. Pero yung respeto ang bawat isa, ako'y unang magsasabi, kung ano may nasabi namin, pag-aakusa namin sa inyo, ako naman ay taptigil na nagsalita ng taong bayan, kaya ito ay kami makikipagkamay sa inyo. Nire-respeto kami, tutulong na rin at makipagtulungan kahit na
kami, kumbaga, binasura ninyo sa pamamagitan ng boto, yung partido namin, o sa Senado, yan, okay. Anong storya nitong si Joel Villanueva na number 1? Hindi ba nung una pa lang nung hindi ba nagkaroon ng PDAP, ito lang sinalang nila pagkatapos ginawa lang kawawa. Tapos parang pinalapa nila para mabigyan ng isa na nandun ngayon sa kulelat. Sino ba? Laila de Lima? Anong nangyari? O nabuisit din yung tao sa inyo? Kinawawa ni in-underdog ninyo. Anong nangyari? Nang number 1. Nasan si Laila de Lima? Sa dulo. Hanging for the last position. Di ba? Ano nangyari? Asus, number 2 na si Joel. O sige, nag-number 2, number 3, basta't nandyan pa rin, nasa itaas. Di ba? Kasi ang kwento hunita natin, eto ho sa itaas ng mga sa Senado, ito yung nilaglag nila Ito yung parang inalay nila O ngayon, si cholesterol, si Mantika. Si Franklin na pala nangunguna. Sorry. Si Kules. Okay na nga. Tigil na. Serious. Okay, balik ko tayo rito. Ang punto ho natin dito mga bossing. Sana ho natuto na tayo. Lahat ho tayo. At dito sa ginawa ho natin, magbati-bati na ho lahat. At dito ho sinasabi ho natin, sana magtulungan na rin. Pero only to the fact na na-realize ninyo ang pagkukulang. Ang mga bagay ho kasi kuminsan, pag lahat man ho tayo nagkakamali, lahat naman ho tayo nagkukulang sa mga ginagawa ho natin. Kaya trabaho ho yan, kaya produkto ho yan, kaya serbisyo ho yan. Wala hong perpekto Kaya lang, pag pinatagal ho natin ang pagkukulang ho natin, pagkakamali ho natin, parang binababayaan na ho natin, ibang usapan na ho yan. Di ho ba? At medyo yung sabihin na ho natin yung laki ho ng parang pagpapabaya ho natin, nagiging daan ho yan na para kung saan nagiging sanhi ho ng kay papalitan. So, maganda ho yung sabi nga ho ni Digong, tapos na, sige, bate, okay ho yan. Pero sa atin lang ho ngayon, eto na. Pero bago ho lahat, pag-uusapan na lang ho natin, ito ho mga bagay na ini-expect ho natin. Sana dito ho sa pagpasok ho ng bagong administrasyon, mabuo ho ni Digong yung gabinete na kinakailangan buuhin at magsasama-sama ho at angkop ho doon sa pangangailangan ho ng tao dahil siya ay hinalal. Ngayon ho, yun ayoko hong patulan yung mga chismis na yung ganyan humihingi na ng mga posisyon at para bang nandoon na umaaligid na kung anong kalang makukuha. Ganun ho talaga sa larangan ng politika. Iba lang ho si Digong hindi ho typical na trapo. Kaya nga sinasabi sa kanila, anti-establishment. Kaya hindi ho kapareho ng ibang politiko na talagang nililigawan ho lahat ng mga establishmento. As in lahat na institusyon. As in lahat na negosyo. As in kahit sino may interest, liligawan. So kaya anti-establishment kasi hindi ho angkop, hindi ho tugma doon sa pinagagawa ng mga trapo. Mga traditional trapo. Traditional politician. So ngayon, sa parting to, dito ho masusubukan. Ano ho masusubukan dito? Ito ho masusubukan ho pamumuno at pangangasiwa ho ng bagong administrasyon kinakailangan buo ng mga pagbubuo pa lang. Sa atin ho kasi, ang sinabi na lang ho natin at mahirap pong ito pag-aanalisa ho natin ay ganare. Ang pag-aanalisa ho natin, madali hong magbenta ng isang produkto. Kahit sinong salesman, kahit ikay negosyante, makikita nyo ho na ang pagbenta ho ng produkto madali. Pakita mo lang katangian ng isang produkto at kung bakit siya'y naiba sa isang produkto, product A, product B. Yan ho sinasabi nating pronounced difference. Okay? O yung unique selling proposition or unique selling point. Kaya lang, pag yan ay binili na, ibang usapan. Kapag yan ay nabili na, halimbawa kotse,
Binili mo na, drive mo na ngayon, ginamit mo na ngayon, masaya ka. The first 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. As promised yung performance ng sinasabing kotse. Naturalmente, may mga service maintenance yan. Ano yung service maintenance? Service nga eh. Pag-maintain ng serbisyo mo sa taong bayan. Di ba? Ikay, kunyari, hindi ba, may schedule maintenance. Pag sinabing schedule maintenance, sabi niya 3 months. Pag sinabi niya 6 months, 6 months. Hindi naman ho ganun kadali. Marami ho naniniwala na yun ho'y tuloy-tuloy na sinasabing pagtrabaho. Importante ho rito ang pagbuo. Ang pagbubuo ho ng mga gabinete. At sabay-sabay ho, ang sinasabi nga ho natin, kinakailangan ho rito, ang naangkop ho, at tugma ho, yung kanilang template o yung programa na ipinangako na siyang naging sanhi ho na kung saan ikay nanalo, base kay gusto ka ng tao eh. Bagamat wala pang malinaw na template other than krimen. Yun ang talagang battle cry. Yun ang gusto ng tao, desperado yung mga tao. Pero pag ikay nalagay na, nawala ng pag-desperasyon ng tao. Mapalitan na yung mga putok sa buhong dapat tinatadya ka na. Kung maaari lang, ngayon pa mismo, tinatadya ka mo palabas eh. Larga! Hindi ho po pwedeng ganon. So ang punto ho natin, ganito na lang ho eh. Tingnan na lang ho natin, importante na sa kampo ho ng mananalo, ito hong presidente, si Digong, dapat yung mga taong yan, na mga nandyan, carefully handpick. Kung totoo ho yung balita na nandyan sa kanyang na advisor si dating President Ramos, abay malaki ho mga pangalan ho na Gibo Teodoro, mga nandyan ho Rafi Alunan, nandyan ho yung mga iba pa ho na medyo ito ho yung mga noon pa niya nasabi. Pero lately ho kasi importanteng bumubuo ng gabinete. Ano ba naging problema ng gabinete ni Pinoy? Sus Mariosep. Oy, by the way, bago ang lahat, babatiin ko nga pala si Rex Tuperes ng NFA. Ito ho, pagkaupo ng kung sinong bagong administrasyon ni Digong. Ito dapat gawing na to spokesperson na lang to ng NFA para hindi na ho kapareho ng potok sa buhong lumarga na spokesperson ng NFA. Simula ho umupo si Kiko, naglabanan ho silang dalaw ni nagkalawindang-windang Si Kiko, kulelat na ba? O nangunguna pa rin? O kasama pa rin? Kasama pa rin ata, hindi ba? O sige, di ba? Huwag na natin pag-usapan. Sabi ho dito ni isa ni Delmar Mercado, product promoter ako. Masarap magbenta pero dapat ready sa aberya. Tama. Si Nathan, paktay sila ngayon, Sir Ben. Ako din, Sir Ben, I'm sales, kaya nakaka-relate ako sa iyo dahil ang dami kong kakompetensyang China, but still I stand for my product quality. Okay, ibig sabihin, the quality of the product is good, but then, kuminsan pag nagkaroon ng sira, matugunan mo agad. Pero kung yan ay consumer product, quality na lang ang pinag-uusapan dyan. Si Jelay Del Monte, Kuya Ben, parang may pandarayang ginagawa ngayon. Easy. Sige. Si Raisago, I agree with you, Sir Ben. Pagod na ang tao, 6 years na wala naman nangyari. Puro lang pangako. Si Chow Chow Marco, yes, Sir Ben. Maraming Pilipinong nais pagbabagang bago iunlad ng Pilipinas. At mga Pilipinong naghirap na napabayaan ng gobyerno. Si Donna Varia Burak, currently watching your show. Happy to have you in the media. Mr. Tulfo, thank you. So marami pa ho ito. Si Kenny Jude Harriet Binuya. Nakikinig po ang girlfriend ko ngayon at tuwan-tuwa siya sa iyo. Babati po, Angelica Bauto. And si Matsunavi Girly. Hi, Sir Ben. Ang saya po namin lahat ng mga Pinoy na bunga po talaga ng aming dasal. Kaya peace na lang sa lahat. Let's move on. Ito ho ata sa Japan to Si Marie Guevara, good morning po. Nakakatuwa po talaga kay Sir Ben. Nilalabas niyo yung sentimento ko. Sentimento ng taong bayan. Si Harrison Mateo, natatabunan na mga elatista, mga government official, gintot pilak, sir. Sir Ben, pinakita lang nila na hindi na nila alam ang tunay na damdamin ng Pilipino. Si Fritz Alaba, Philip Lustre,
malaking ehemplo sino itong sinasabi nito? Hindi ko kilala yan. Okay, Carly, pasasalamat po kami sa social media kasi nalaman ng boses namin ng mamamayan at nakakasukang gobyerno natin. And tama po kayo dyan. Very poor and stupid attack and now they are in crap. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Denial pa kasi. Laki ng gastos. Kamot ni, pakisabi, sabi ni Gianan, pakisabi, i-recount po yung sa VP kasi paka-imposible po talaga. Hindi ka panipaniwala ang bilang. Ay solid supporter po kami. Okay, si Mark Daniel Pascua. Good morning, Idol. Style nila bulok, lalo na yung sila'y lulubog na pinagagawa nila. Pakibati, good morning. Kaibigan natin si Jeff de Guzman. Salamat po. Dami ho nito eh. Parang, ano bang nangyari? Diniprive ba kayo pagbasa natin? Si Jobs, Raigo, hindi talaga kailangan ng makinarya. You have to win the hearts and minds of the people. You're right. Happy Tuesday, sabi ho ni Martin Ayapana. And good morning, Sir Ben, sabi ni Marilyn Umalia. Morning to everyone. Congratulations to all Filipinos, our new president. And sabi ni Marilyn Lesnar, morning po, Idol. Thank God, nakatune in ako dito sa cellphone ko. Thank you rin. Maayong buntag. Sir Ben, sabi ni Dominic Paderna, magsama-sama naman ang mga tao sa programa mo. Solid fan niyo kami. So Raymond Egamao, nag-failed ang Aquino kasi puro sila palpak. Okay. Takot na manalo ang taga Davao. Si Gilia Yu. Sir Ben Pino, #BitagLive. Yun ho. Sige ho. At inuulit lang ho natin, Ang social media, huwag niyong pagbuntunan ng galit, huwag niyong pagbuntunan ng parang dahilan. Hindi dahilan ng social media ng problema, epekto lang ng problema ang social media. Kayo mga political analyst trying to be a wannabe that never was and never will be, kayo mga social scientist, kayo mga kung sino-sino mga expert, mga armchair general that you can just sit on your high chair and then blubber your mouth and do some sense of analysis. Hogwash. You take it from me, hogwash. Kung hindi nyo naintindihan yung social media na talagang binabalahura ng iba kasi nandyan daw, wild, etc., galit na hati, tunay na damdamin ho ng taong bayan yan. Ang paggamit ho ng teknolohiya, I'm sure mag-i-evolve din yung social media, respectable. Kami ho sa Bitag, nare-respeto ho yung aming social media, yung Bitag Live, yung Facebook ho namin, Twitter ho namin. Nare-respeto ho namin paggamit ng social media kasi ang social media is a form of marketing platform. It's a marketing platform. Marketing platform lang ho yan. Sabi nga ho ng iba, parang PR. Sabi ng iba, hindi. Puro kabalbalan. Puro kabalbalan dahil na basura kayo. Okay? Divisive, na polarize, kanino bang kasalanan? Ng mga tao na hati. Hindi ho ba? It's just Mario Josep. So ngayon, si Laurelie Andres, justice must be served to those who disobey the law, especially treason, corruption, etc. Maraming salamat po sa iyo, Bitag, panalo ang presidente. Mabuhay ang mga Pilipino. I don't know kung ano kayang pakaramdam nitong si Trillanes. And para sa akin lang kasi, naunahan na ni Trillanes si number 2 na si Trillanes sa ibaba. Anyway, siguro tingnan natin ang mga susunod na mga kabanata kung itong si Trillanes ay magiging na siya ngayon, hindi na siya yung typical ng kahul. Baka ngayon, hindi na siya ngayon wala na hong oras. Adios.